Kung minsan may mga yapak sa dilim na hindi mo dapat sinusundan, o mas masaklap, hindi mo dapat hinahayaang sumunod sa'yo. Dahil kapag ang umiinit na hangin ay may kasamang mahinang pag-ungol, baka hindi tao ang gumagalaw sa likuran mo. Baka siya yon, ang nilalang na kayang mag-anyong hayop at kayang maghintay sa pinakaitim na bahagi ng gabi. Ako po si Gramil, hindi ko tunay na pangalan. Ipinapadala ko itong kwento ko dahil hanggang ngayon, tuwing humahaplos ang malamig na hangin sa likod ng tuhod ko, parang naririnig ko pa rin ang paghinga niya. Ang asong itim. Ang nilalang na sumundo sa akin gabi-gabi. Ang unang gabi. Nangyari lahat noong lumipat kami sa lumang bahay ng tito ko sa isang baryo sa Negros. Simple lang ang lugar, mga pinong-puno ng kawayan, malalawak na taniman, at mga bahay na halos walang ilaw pagsapit ng alas 10. Magaan naman ang pakiramdam ko nung una hanggang sa dumating ang unang gabi. Madaling araw na nang maalimpungatan ako. May mahinang tunog na parang kuko na kumakalmot sa ilalim ng bintana. Una kong inisip pusa lang. Pero nang sumilip ako, nakita kong may pares ng matang kulay pula. Hindi siya kumukurap. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa akin, parang nag-aantay. At doon ko napansin, hindi pusa ang malaking aninong nakayuko. Aso. Asong itim. Pero kakaiba ang laki at sobrang nipis ng katawan, halos aninong gumagapang. Nang maramdaman niyang nakatingin ako, huminto ito sa pagkalmot. Tapos ngumiti. Hindi dapat mumingiti ang aso. Ang sunod-sunod na gabi. Akala ko tapos na ang kababalaghan. Pero kinagabihan, nang maglakad ako papunta sa tindahan 2 kanto mula sa bahay, napansin kong may yabag sa likod ko. Hindi mabilis, hindi mabagal, sakto lang sa bawat hakbang ko. Pag lumingon ako, wala. Pero ramdam ko ang hiningang malamig sa batok ko. Pagsapit ng gabing yon, nagising na naman ako sa kalmot sa bintana. This time, mas mabilis, mas marahas. Nang silipin ko ulit, hindi lang basta nakaamba ang aso, nakasampa na ito sa bintana. Ang haba ng dila, umaabot hanggang dibdib. Ang ulo niya ay nakatagilid, parang sinusuring mabuti ang mukha ko. At may sinabi siyang hindi huni ng hayop, kundi boses na pilit ginagaya ang tao. Labas. Para akong nanigas. Hindi ako makasigaw. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yon, pero ang sigurado ko, hindi iyon normal na aso. Ang kwento ng matandang kapitbahay. Kinabukasan, dumalaw ang isang matandang babae sa amin. Kapitbahay daw. Pero pagpasok niya sa bahay, napahinto siya bigla at parang may naamoy. May sumusunod sa'yo, sabi niya sa akin, hindi man lang nagpapakilala. Nanginginig kong sinabi ang tungkol sa asong itim. Umiling siya. Hindi yon aso, iho. May nilalapitan yan. May gusto. Nagkatinginan kami ni nanay. Ano pong gusto? Tanong ko. Tumingin siya diretsyo sa mga mata ko. Doon ko nakita ang takot na hindi niya sinubukang itago. Kaluluwa mo. Ang gabing hindi ko makalimutan. Dumating ang gabing iyon, ang gabing sigurado akong hindi na ako gigising kung sumunod pa ang nilalang na iyon. Mga pasado 2:00 nang marinig ko ang kaluskos. Hindi sa bintana, hindi sa labas. Kundi sa loob ng kwarto. May mabigat na yapak. Thump thump thump. Binuksan ko ang flashlight sa phone ko, nanginginig ang kamay ko. Nang umilaw ang paligid, doon ko nakita ang aninong nakayuko sa sahig, hugis aso, pero ang mga braso ay mahahaba. Ang likod ay tuwid na parang tao na nakayuko lang. At ang ulo nakapaling ng sobrang labis, halos nakabaliktad. Dahan-dahan itong tumingin sa akin. Sinabi ko na labas. Naglakad ito palapit, ungol na parang sabik na sabik. Bawat hakbang niya, may tunog ng butong nagkakalislis na parang hindi tama ang pagbuo ng katawan niya. Dahil sa sobrang takot, napatras ako hanggang pinto. Hinawakan ko ang seradura pero hindi agad bumubukas. Nang makabukas ako, tumakbo ako papunta kina nanay, nanginginig, halos hindi makahinga. Pero bago ko maisara ang pinto ng kwarto, nakita kong tumayo ang aso. Tao ang tindig. Aso ang balat. Pero yung mukha halos wala ng laman.
Ang huling gabi. Nagdasal kami buong gabi. Hindi kami natulog. At eksaktong 3:00, narinig namin ang matinis na alulong sa labas ng bahay, hindi parang aso, kundi parang babaeng naghihingalo. Unti-unti itong nawala habang lumiliwanag ang paligid. Kinaumagahan, sabi ng matandang kapitbahay, huwag kayong lalabas pag lumindol ng hangin. Doon siya malakas. Huwag niyo ring tatapakan ang kahit anong itim na lupa sa bakuran, baka doon siya tumayo kagabi. Tila nawala ang nilalang pero mula noon, tuwing dadaan ako sa madilim na kanto ng baryo, may pakiramdam pa rin akong may lumalakad sa likod ko. Hindi mabilis, hindi mabagal. Sakto lang sa bawat hakbang ko. At minsan parang may malamig na dila na dumadaan sa batok ko. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang suportahan ang Pinoy Aswang. Dito, bawat lihim, bawat nilalang, at bawat gabing may gumagapang sa dilim ay may kwentong naghihintay. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na takutan.